Good morning, everybody! Happy Wednesday! Thursday. Kahapon pala yung Wednesday. Ilang araw na lang po Pasko na, guys. Mamamas ko po! Thursday ngayon, so ibig sabihin, alas 12 po ako mag-start mag-work. Kaya yung mga bata, mamaya, mahatid ko din po sa school o magsama ako mamaya kay Marcel paghatid niya. Gusto mo yan? Morning ako sa kanila, nak. Ating paora, oh. Ang trip niya sa buhay, guys. Morning ikaw sa kanila. Morning ko. Marshall from Fish by House. Ano po? Marshall from Fish by House. Ayusin natin mamaya, okay? Buti na lang, guys. Nag-okay na po si Mila. Wala po siyang lagnat. Nung nakarang araw lang talaga. Medyo masama yung pakiramdam niya. Pero simula kahapong umaga, tapos ngayong umaga po, wala siyang yung temperature niya, hindi masyadong mataas. Very lang siya, normal. Kaya ilang araw na lang, mag-alis na rin po tayo dito sa bahay. Kaya wala tayo ng ilang araw, parang 3 days at kakabi wala dito sa bahay para sa anniversary trip po natin. Namin ni Marcel, mag 8 years kami this year. Sa Sunday. Yun na din po yung gift namin sa isa't isa. Pag anniversary kasi namin, wala na kami mag-open pa ng gift. Kaya yung gift po namin, yun na nga yung trip na yun. Kalain nyo yun. Mag 8 years na kami ng aking Papa Bear. Parang kailan lang. Namit ko yan si Marcel ata nung siya, 44 or 45. Ako naman yung time na yun is 25 ata. Or 24. Kaya 20 years po yung gap namin ni Marcel. Ano yan? Nayo, hey, Velvet Strides. Diyos ko, Lord. Dito na yung dalawa. Ibig sabihin yan, magsuntukan na. Magsuntukan na naman ang mga bata. Kuya, wala dito yung baunan mo. Ilabas mo yung baunan mo kay lagyan ni mama ng pagkain. Pag wala dito, wala kang baon mama sa school. Wow, that is Moy. It's until Christmas, babe. That they can open every day. Yeah, it's called the Advent calendar. So you open it from the 1st of December until the 24th. Okay, so 24 different Leading up to Christmas. gifts there. Nice, or? Patingin ko yan ng na-open mo na gift. Ano yan? Wow. What is that? One moment. Oh, one moment. Kagaling na talaga mag-English ng ating kuya. Si Mila, guys. Mga pormahan. Christmas party nila today, pero yan yung gusto niyang suotin. Ipag-dress ko good sana siya, pero syempre, may sarili man siyang decision. Yan, good yung suotin niya. Grabe yung conversation namin ngayong apat dito ba? Si Mila at Matthew, ang pangarap po nila, maging mayaman daw. So sabi namin sa kanila ngayon, so ang ibig sabihin, kailangan para maging mayaman kayo, unang-una mag-aral lang mabuti at makaharap ng magandang trabaho. Kay si Matthew daw, yun daw yung ibibigay niya sa magiging niya, asawa, guys. Imagine niyo yan, asawa na kagad nag-iisip niya, grade 1 pa. Sabi ko ni Marcel, dapat ang unahin mo sarili mo muna para maalagaan mo sarili mo, tapos paghanap ko ng partner, mas maalagaan mo. Ganyan po yung convo namin ngayon. Malagod kami sa kanilang sinasabi ng mga ganyan. Pero di ko alam sa mga batang to, very din talaga po sila, matured mag-isip. Siguro kasi sila, binan din yung mostly po na nakakasama nila, ganun ba. Kaya siguro yung isip din nila, pang matanda na. Di ba, kuya? Yeah. Hatid na po namin to sila sa school. Tapos after doon, mamaya, diretso kami Marcel sa supermarket kaya mag-grocery kami. A few moments later. Bahay na, guys. Nandito din po yung mga nag-grocery namin ni Marcel at yung tatlong gatas. Hindi ko na grocery haul kaya nag-grocery haul na tayo kagabi. Sa ngayon po, before pasok sa trabaho, mag-slice tayo ng pangsisig ko kay kagabi. Wala nang oras. Kaya nag-edit pa tayo ng vlog. Tapos yung mga bata, pinaliguan ko. So, naisip po kagabi, ngayong umaga na lang ako mag-slice. Tsaka kailangan magawa ko din po ito kay kalakas pala ng amoy ng onion. Kasi binang lalaki po, mamayang hapon, magpunta dito sa bahay. Bantayan po yung mga bata. Kay si Marcel mamaya, may borel siya kasama yung mga dati niyang katrabaho. Mga alas 4 ata sila punta sa restaurant. Tapos, kaya ako mag-work man ako hanggang alas 4. So, wala pa ako niyan dito sa bahay.
ang mangyayari ay si Marcel mag-alis ata mamayang hapon, mga 3:30 ng hapon. So si Bianan, kailangan nandito sa bahay. Si Papa po ang magbantay. Hindi namin papuntahin doon yung mga bata sa bahay nila. Kay si Mila tsaka Matthew medyo may sipon-sipon pa kunti. So si Papa na lang yung magpunta dito mamaya. Kaya kailangan yung sisig, ma-slice ko din po kayo nga. Yung onion, alam nyo yung bahay namin. Nangamoy po. Buong bahay. Tapos yung ref din. Tingnan yung amoy nga natin. Ayan kalakas pala ng amoy guys. Kaya nilagay ko din dito yung onion kagabi. Kaya sabi ni Marcel, next time daw, dapat hindi ko dito ilagay kay yun nga, nangangamoy pala to, oy. Kaya in-slice ko na kagabi yung onion. Tsaka trinay ko din po na mag-slice ng karne dun sa natin, slicing machine, yung sa pang-bake ko. Kaso ang nangyari guys, hindi ko siya bet. Kaya kung hindi sobrang peno, sobrang laki naman, hindi niya matansya yung gusto kong hiwa sa sisig. Kaya ngayon, imano-mano ko po ito. Kaya para before ako magpasok mamaya sa work, ready na. Ito lang po kagabi yung ko slice, Ayan, yan yung gusto kong slice sa kanya. Medyo malalaki pa nga to Kung sinay Precious ang magsisig, medyo malalaki tong pag-slice ko. Pero kayo, gusto kong matapos to ngayong umaga kay isang oras na lang, o sabihin natin mga 1 hour and 30 minutes before din ako mag-start, mag-prepare. Papasok sa trabaho. Kay sa store po ako ngayong umaga. Bukas whole day na naman sa office tapos diretso sa store. Pero kayo nga guys, na-mention ko po kapag sa vlog nyo na ngayong taon, next year, pinag-iisipan ko po na mag-give up ng isang trabaho. Pero hindi ko pa din yan sure kung anong trabaho kay both work po. Gustong gusto ko. Ang problema lang kasi, napapansin nyo rin yan, wala din po ako talagang time ng mag-vlog dahil sa sobrang kabisi kapag dalawa yung trabaho. Tapos, hindi din siya full-time na work. Hindi ako mag-work whole day. Iyan yung gusto kong goal next year. Pero kaya hindi lang din yan sure kung ma-achieve ko yan. Kasi, alam nyo, yun nga, gustong-gusto ko yung mga trabaho ko ngayon. May ganyan din po kasi akong minsang mindset ba. Pag feeling ko na too much, parang may point po na ayaw ko na. Mag-give up na ako. Pero may mga times din po na parang at the end of the day, ma-realize ko, okay lang to, kay challenge lang to sa buhay. Alam mo yung ganung mindset. Kaya si Marcel, kilala na ako neto Halimbawa, one day, magsabi ako sa kanya, mag-give up na ako sa trabahong yun. Kaya dyan, dun sa store, alam nyo, ilang beses na rin ako sa kanya nagsabi na, ayaw ko na, hindi na ako mag-work. Hanggang ngayon, mag 6 years na ako dyan sa store na yan, nandyan pa rin po Kaya iniisip ko rin po dyan, hindi lang about sa work hindi lang about sa oras na, na re-receive ko dyan, kahit 12 hours nga lang, part-time lang. Ang iniisip ko din po kasi talaga, yung mga boss ko, yan po talaga yung big, dyan, point. Or yan yung parang pinakamalaking impact sa akin na ayaw kong umalis. Kahit kunti lang yung sinasahod ko dyan, yung sakto lang sa pangbuwan-buwan, na mga gastusin, na mga kailangan. Kasi kung iisipin, alam nyo, halimbawa mag-work ako dito sa factory, full-time, malaki ko yung kikitain ko, sa totoo lang. Pero hindi ko po yung ginawa, kasi nga, kung iniisip ko yung employer ko, sobrang bait. Ang sabi pa nga sa akin ng, ni Marcel, nung asawa ng pinsan niya, dapat hindi mo daw isipin yung ganun, ang isipin mo sarili mo. Pero hindi ko alam guys, siguro nasa culture din natin yan Alam yung feeling ko sa work ko sa store, may utang na loob ako sa kanila kaysa sobrang bait po nila. Yan din yung pinakauna kong trabaho sa Netherlands. 6 years ago, hindi pa po ako magaling-galing mag-Dutch, pero dahil sa nila, pagtitiwala sa akin na okay lang yan. Kasi sinabihan ko din sila dati, yung boss kong babae. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya itong trabaho to, kaya hindi ako marunong mag-Dutch. First week ko ata yun sa trabahong yun. Sabi pa niya, kaya mo yan. Tutulungan ka namin. Alam niyo yung ganong pakiramdam na, grabe yung pagtitiwala nila sa akin. Yun po yung, kung bakit hindi ko maiwan-iwan yung trabahong yan, guys. Kahit may point po na parang bored na ako minsan, gusto kong maghanap na ibang trabaho. Kasi alam ko din sa sarili ko na may mas magagawa pa ako Kumbaga, mas kikita pa ako sa ibang company. Pero kung naiisip ko na hindi ako makakahanap ng ganong boss, na katulad nila, tsaka malapit na din kasi yan silang mag-retire. So parang iniisip ko, mag-antay na lang. Ang problema nga lang,
Kay, hindi ko din alam kung kailan sila mag-retire. Kaya nagsabi na yan sila sa amin parang 2 years ago na ibebenta na nila yung store. Pero hindi pa rin po nangyayari. Kasi gustong-gusto pa nilang magtinda, guys. Yung boss kong lalaki, mag-75 na yun, pero nagbabantay pa rin sa store. Tapos yung babae is 70 plus na. Ayaw pa nilang kumbaga i-give up yung store na yan, kay 150 years na rin po yung tindahan na yan. Imaginin nyo yan, 150 years. Kumbaga, family company yan sila. So, parang maintindihan ko din kung bakit hirap i-give up nung boss kong lalaki yung na yan store. Kasi sa mga anak niya, alam nyo, walang may gustong mag-take over. Imagine ko din, kay pag ganyan po, yung talagang buong buhay mo, dyan nakatutok na. Kaya yung mga anak ayaw din ng ganung responsibility siguro. So, wala pong gustong may mag-take over. Kaya ang ending, hindi din basta-basta mabenta kaya hindi din nila sinasabi sa ibang mga real estate agent na mabenta yung na yan, store. Kaya, yung sinabi ko sa inyo, next year, bibigyan ko pa ng chance yung sa store o yung sa office work natin kaya may isang taon pa kong contract dyan. Tapos siguro, by next year, mag-decide po talaga ako yung para sa sarili ko. Lalong-lalo na financially. Kaya kailangan ko din po talagang mag-step up para sa pamilya ko dito. Kasi alam niyo naman si Marcel, di ba? May sarili po siyang company. Pero kumbaga, baby pa yung niya, kumpanya. Nagbe-build pa lang siya. So, hindi din natin alam yung takbo ba. Kung halimbawa, ngayong taon, okay yung niya, kita. Hindi din natin masabi kung next year, same din yung kita niya. Kaya yun po yung iniisip ko din na kailangan mag-desisyon ako para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao. Kaya yun, iniisip ko yung mga amo ko dyan sa store na sobrang bait. Pero, pagdating sa sahod, hindi po talaga enough yung kinikita ko. Ang kagandahan lang din kay si Marcel, no pressure po talaga din sa akin. Yung mga ganyan na, kailangan mo ganap ng ibang trabaho. Kailangan mas malaki yung kitain mo para makatulong ka dito. Wala po. Hindi man ako pinipressure ni Marcel, pero alam ko din sa sarili ko na, yun nga, may mas magagawa pa ako. Mas makakatulong pa ako sa pamilya ko dyan sa Pinas, pamilya ko dito, kapag makahanap tayo ng work na full-time talaga. Yung bala ko kasi dapat, mag-work ako full-time, kahit sa factory pa yan. Basta more hours lang, from Monday to, Friday, para yung weekends ko din is free. Kaysa ngayon po, alam nyo si Matthew at Camila, nagtatanong na good sila sa akin. Magsabi na good yan sila, o lalong-lalo na si Matthew. Mama, pwede hindi ka mag-work pag Sabado? Alam kasi nila na may work ako every Saturday sa store. 6 years na ako nagjo-duty dyan na laging may Saturday. Pero si Marcel, wala yan siyang sinasabi sa akin na, mag-stop ka na ng Saturday para makasama ka namin. Wala, okay lang din yan siya. Kumbaga, always support din sa mga kailangan kong gawin, mga ganun ba. Pero kayo nga, si Matthew at Camila, lumalaki na. So, mas gusto ko din po na weekends is nakakasama ko din sila. Nakakasama ko naman sila kapag mga weekdays. Kaya diba sa hapon, free man tayo sa trabaho. So, yung lang ba, weekends, yun din yung gusto kong mangyari sa namin, pamilya namin na 2 days free ako. Kaya isa din yan sa rason kung bakit baka yung sa store yung kailangan kong i-give up. Or both na lang siguro. Depende lang din yan, guys. Kaya mas gusto ko din kasi na isang trabaho lang. Mahirap din kasi pagdalawa. Kita nyo, 3 nga yung trabaho ko ngayon. Mag-vlog-vlog pa. Tapos, kadami ko pang absent minsan sa vlogging. Hala, out of memory na tayo. Wait lang. Napadaming chika natin. Luto na ang sisig, guys. Kaya na out of memory po tayo. Tsaka chinarge ko din yung camera. So, ngayon, luto na kagad yung sisig. Mabilis ang tad-tad lang mo ito. Medyo malalaki nga, Kaya gusto ko nga po, maluto na po ngayong umaga before si Biana nagpunta dito kay mga amoy na naman ang bahay. Makahiya. Baka maamoy yung mga natin. Onion dito sa bahay. Pero kay ilang oras lang naman si Papa mamaya magbantay dito. Ito lang po ngayon yung lunch ko. Hindi ako kanin. Sisig lang siguro. May kanin naman dito naluto na nasa freezer. Pero kay parang katamad tanggal-tanggal tapos ilagay sa microwave. Tsaka baka mamaya mapadami na naman yung kain natin. Pero kay tikman po natin ang ating sisig alawaray. Kung magustuhan to ng ating buranday mamayang gabi. Sarap, guys. Pero
Parang may something missing pa rin sa ano na to ba? Sisig ko, kaysa sa sisig ni Day Sunina. Baka may sikreto yung babaeng yun na hindi lang sa akin sinasabi. Day, bakit ganito? Parang hindi ko pa rin makuha yung lasa ng sisig mo. Pero masarap naman tong sisig ko. Pero mas masarap yung sisig niya. Ano ko yung sikreto ng babaeng yun? O baka sa butter din na naman. Kaiba po yung butter nga na ginamit ko. Ang sabi kasi ni Day Precious, yung isa po talaga is parang mas malasa siya sa sisig kapag ginawa niya yung curry nga yun ata na butter. Iba man kagabi yung nahanap ni Marcel, kaya baka siguro sa butter guys. Kung same butter yung ginamit ko sa ginagamit ni Day Precious pag magsisig siya, baka same po yung lasa. Kaya masarap din po siya. Tapos, for sure si Mila alam nyo, mag-aasay ito mamaya. May mga kunding bukbok, pagod yung ano natin. Tenga. Ang ating vitamins pala. Ito po yung ginagamit kong vitamins guys, multivitamins. Nag-sentro po ako every morning. Ay para may energy mamaya sa ang trabaho. Alam ko na naman nga mag-ano nito magtingin sa promotions. Bumibili po ako nito kapag nag 1+1 kaya medyo mahal. Parang mga 29 euros ata binabayaran ko dito. Kaya pag mag 1+1, bumibili ako, buti na lang may ilang ano pa naman yan, linggo or buwan. Kaya marami din yung laman eh. Kalaki pagod ng tabletas ng ano na to. Gusto ko nga din mag-take ng ano yung collagen. Sabi ni Inday, maganda din daw yun. Pero siya, nag-stop ata siya. Kaya parang may something na hindi din maganda sa katawan. Ano sa tingin nyo guys? Kung ipagsabay ko yung Centrum tsaka collagen. Kasi yung collagen parang more on ano siya kalimutan ko na kaya ito siya more on ano minerals ata. Basta sa may mga experience po dyan sa collagen, pa-comment naman kung magandang vitamins yun. Yung gusto ko yung hindi powder, yung tablet lang. Kaya para iti-take ko lang, hindi na ako magtimpla ng tubig. Mayroon din kasi siyang tablet eh. Pero ang iniisip ko kung pwede pagsabay itong Centrum tapos collagen. Comment kayo sa baba nga yung mga doktorang mga ano natin dyan. Subscribers kung mayroon. Yung may mga experience. Comment kayo sa baba guys, kaya curious ako. Masarap talaga siya, promise. Work na everyone. Medyo na late ako ng konti kaya nagkaraoke pa tayo kanina. Pasaway. Kailangan natin ng hairpin. Kaya itong ano natin, bangs. Maliit lang naman na bangs pero kaya gusto kong ma-hairpin kaya magtrabaho tayo mamaya sa store. Para medyo na tayo presentable. Ito yung suit natin today guys. Kaya medyo malamig-lamig po ng konti. Mag-ano ako dress tapos medyo malamig na damit. Buti na lang kaya nalinis din yung bahay. Bago magpunta si Binan mamaya. Medyo okay yung ano natin. Sala. Feeling ko kapag uutihin ako mamaya ng bus ko hanggang alas 6 pero kaya hindi pwede. Kailangan makahindi tayo kay si Marcel. Ano nga mamaya may Borel. Yung mag-ano yun sila, snack muna tapos diretso dinner. Kaya mag-work po muna ng inyong kawaray, mamaya ulit pagdating sa bahay. 2,000 years later. Bahay na guys! Ang mga kalat na naman kailangang malinis dito sa kusina. Ang aking Papa Bear, nandun na po ngayon kasama yung mga dati niyang ka-work. Buti na lang talaga kay si Marcel, nagpunta ka sa mga ganun. Kaya yung asawa ko po, hindi po talaga maganyan-ganyan. Pinilit ko pa yan siya nung nag-arrange sila ng nila Borel. Kaya lang din siya, bahay, hatid sundo sa mga bata, tapos trabaho. Kaya pag mga ganyan po, alam nyo, happy-happy ako para sa kanya. Na makaalis din siya sa bahay, kaya yun nga, diba, sarili na lang yung siya ng business. So, ibig sabihin, wala na din siyang ka-work, wala siyang minsan makausap sa taas. So, mas maganda na, makalabas-labas din siya paminsan-minsan. Sabi ko nga sa kanya, baka pwede magawa sila ng ganun or ganyan-ganyan sila o at least once a month. Si Binang lalaki din po alis lang. Kaya si Papa po yung nagbantay nga sa mga bata nung umalis na si Marcel. Kaya parang umalis si Marcel ata mga 3:30 ng hapon. Kaya yung kita nila doon sa city is 4 p.m. Ito lang ang kagandahan kapag malapit lang yung tirahan ng mga binan nyo guys. Kaya always to the rescue po pagdating sa mga ganyan. Kaya kanina hindi man ako pwede niyan. Mag-uwi ka agad after ng work. Kaya hanggang alas 4 ako.
Pinag-i-extend nga ako ng amo ko sa ano store. Nang bus ko doon ka. So sabi ko hindi pwede kay si Marcel may anong borel. Okay ko na ko lagi sa ano OT. Pero kay this time, mas gugustuhin ko na makagala din si ano Marcel. Makalabas-labas din siya. Kaya kami lang po ngayon dito ng mga bata. Mag-ano ako ngayon, mag-saing. Kami ni Mila, yung ulam namin is sisig. Tapos si Matthew siguro lutuan ko na lang ng ano itlog. Yung paano ko sa kanya dinner. Wala good masyadong customer kanina doon sa ano store. Maano nga ako sa amo ko, paano sila nakaka-survive sa mga ganyan ba? Kasi yung store na yan na pinagtatrabahuan ko po sa city is 140 years na yan dyan. Pero akala nyo yun guys, kahit wala masyadong bumibili, nakasurvive good sila. Pero feeling ko din, inaantay din ng mga tao ngayon na mag-ano na naman kami, mag 50% off. Kaya ibig sabihin yan, mga ano nga, magahalba price, yung presyohan ng ano namin doon, mga damit. Kaya mga damit din po dyan sa store, mga mahal, mga branded kasi eh. Pero pag mga ganyan kasi worth it eh, kahit mahal, kasi pang matagalan din naman. Saan yun, napordoy ako sa jacket ni Mario. Pero okay lang, para sa aking kuya. Oh, Dish boy! Pakita mo sa kanila. Nagawa si Matthew guys ng Dutch flag, oh. Wow! Kagaling naman ang kuya namin. Good job, Matthew! Saing tayo ng kanin, guys. Kaya diba kaninang tanghali, hindi ako nag-rice. So ngayong anong gabi, babawi tayo. Mag-ano ako kanin. Saka para din nga sa mga bata. Siguro si Marcel mag-uwian mamaya mga ano na, ating gabi. Sabi nga niya sa akin kanina, hindi ko alam kung anong oras ako mag-uwi ha. Sabi ko gudo, kahit madaling araw ka na umuwi, okay. That's siya. Oh, nay! Nang makabawi man lang yung aking Papa Bear, guys. Nakalabas-labas siya sa kanyang lungga. Kuya, ano po ang gagawin mo? Ito. Ano man yan ito? Ipakita mo. Pakita. Ano yan? Ano yan? Chocolate. Ano chocolate? Magluto po siya ngayon ng sarili niyang pagkain mamaya, guys. Ayaw niya ng kanin. Gusto niya daw potato. Kay gusto niya din pong ayan o, ganyan-ganyan. Kakainin mo yun mamaya, ha? Yep. Promise mo? Yep. So, dalawa good yung gusto niyang kainin. Ayan o. Gusto niya pong ano. Pew, pew. Ano yan? Wow! Oh, kagaling naman magawa ng baril ng bata na yan. Kumusta kanina yung Christmas party niyo sa school na? Christmas party. Opo, di ba kanina yung ano nyo? Anong pagkain nyo doon kanina? Ha? Wala. So, Christmas party nga kanina nila Mila, guys. Alam nyo, pag mga ganyan po dito, hindi nila kailangan magdala ng pagkain sa school. Kaya nagpo-provide po mismo ang school. Tapos, bukas, last day po nila sa school. Kaya vacation na sila 2 weeks. So, half day lang tomorrow. Ang baon po nila is, ano lang, fruits. Hindi ko na kailangan bukas maglagay ng ano, ng tinapay. Diba, kuya? Kumusta kanina sa school, kuya? Here's a short thing here. Kumusta kanina sa school? Kumusta kanina sa school? Sino nakalaro mo? Tiyo, wala sa'yo ng away? Tiyo. Lakas ikaw, di ba? Yeah. Uy, naku, ganyan. Sayang. Okay. Ni doon, sayang. It's okay. Kain everyone. Mga bata po, alam nyo, namimiss na yung papa nila. Kuya, itlog. Ik niet. Hindi mo namimiss si papa. Si Mila lang pala kanina nagsabi na, miss ko na si papa. Di ba, Mila? Mila, gusto mo rin itlog? Yeah? Okay. Ang dami ng ulam natin ngayong gabi yummy sisig. Ito oh. Lagyan ka ni mama dito? Okay. Ito yung most requested niya ng mga nakarang araw. Russia Blift. Pakita mo sa kanila paano magkain si Mila ng sisig. Oh, Pinay na Pinay yan, guys. Is toch heet? Yeah, mabait siya. Yeah, blasa. Mama Snaya. Sabi niya sa akin kanina, sa kusina ko busy magluto. Ik ben Mama,
Namimiss ko na si It's in the Papa. middle. Tawagan natin mamaya si Papa. Opo, tawagan natin mamaya. Big Papa. Sige na, kain na. Big Papa. Kasarap po nitong sausage na ano nila Pio guys. In-order po ito ni Pio. Tapos nakisabay ako kay may nagagawa po na Vietnamese. Favorite ko dito kapag nagba-barbecue kami sa kanila pag summer. Ito yung tinitira ko kay grabe kasarap po ng sausage nila. Alam niyo para sa atin longganisa, yung sa kanila is medyo ano lang iba yung itsura. Pero yung lasa po parang ganun na. Longganisa sa ano Vietnamese. I'm angry. Ay, wala ka? Oh. Actually, sarap ng sausage. Ay, sarap po yan, oh. Nakain na. Yung itlog mo, yung potato, magkain. Kasarap ko ng sisig natin ngayon, guys. Yan, may sisig Milan? So. Dami-daming ulam. 3. Sisig, itlog, sausage. Kutsa, Matthew. My Busog na naman ang lahat, everybody! Linis time! May tira pang sisig dito. Pero hindi ko na siguro ito makakain bukas. Kaya bukas last day po namin dito sa bahay. Tapos mag-alis na. So ilagay po natin sa plastic. Kaya para may stock dito sa bahay. Kung kailan gusto kumain ng aking dalaga, hindi ko na kailangan mag-isip-isip na magawa ulit. O, diba? Ganyan lang kasimple, guys. Ay bukas sabihin ko kay Marcel, ang dinner na lang namin, yung ano lang siguro olibolan. Kaya na-excite na rin po ako sa ano namin, anniversary trip. Kahit mga ilang araw lang naman wala sa bahay. Yung pakiramdam po na parang hindi lang puro trabaho, hindi lang puro eskwela yung mga bata. So ma-enjoy din po namin yun nga special day namin ni Marcel, Sunday yon December 21. May subscribers nga kami na or subscriber na same po yung anniversary namin ni Ma'am. Nakalimutan mo yung pangalan ni Ma'am. Pero kay advance happy anniversary din po sa inyo, Ma'am. Same po yung nila din date sa amin ni Marcel. 21 years na ata sila, guys, or 26 years yung kinoment ni Ma'am. Hindi ko na mahanap yung comment na yung kay parang sa previous vlogs ko ata. Hindi na ito mag-scroll. Pero kay advance, happy anniversary po sa inyo. Uy! Nahugasan na pala to, so kailangan ko na lang tanggalin. Nakala ko puno na. Yun lang, kadami na naman natin kailangan gawin dito. Pero kay, laban lang tayo, guys. Tinanggap ko na ako talaga magtanggal sa mga ganito dito kay. Kaya wala pa rin magtanggal, ako lang. Wala pa nang ating Papa Bear. Kaya ilaban natin to today. Ang mga bata, tapos na rin magkain, naglinis na din po sila sa living room. Kabehave nga nila kay, pag sabi ko na maglinis muna ha, nag-ano po sila kaagad doon sa living room namin, action. Tapos ngayon, kalinis na po ng namin. Sala, tingnan nyo. Pakita ko lang sa inyo, saglit lang. Kaya nakapag-iPad na po, din po yan sila. Kanina, di ba kadaming kalat dyan o hindi nyo ata nakita. Pero ngayon, kita nyo yan, guys. Yan po yung lagi nilang task dito sa bahay. After niya nila mag-dinner, yung mga kalat nila kaninang hapon o kahit sa umaga pa, lilipitin po yan nilang dalawa. Kahit halimbawa, si Mila lang yung nagkalat. Kailangan dalawa yan sila maglinis sa bahay. Sa mga ganyang bagay din po, matuto din maglinis-linis. Hindi pwedeng, sa mga darating na taon nga alam nyo, sila po yung patanggalin ko ng mga pinagugasan dito. Yan po yung bala ko siguro si Matthew kapag mag-10 na. Tapos si Mila naman tagasain. Alam mo, parang Pinoy talaga na na mga gawaing bahay. Sila papagawa ko, uy. Kaya, para maputugin sila sa buhay. Ako nga dati, grade 5 ako nung natuto ko maglaba. Pinaglaba ko ako ng ate ko. Away pa kami. Si nanay nun nasa Maynila. Sabi pa niyo, maglaba ka ng mga damit mo ha. Grabe ko yung iyak ko nung time na yun. Grade 5 ako nun, guys. Maglaba-laba tapos may sabon ako nun. Hindi good magbula yung sabon kaya first timer. Hindi man marunong. Hanggang sa natuto na lang din ako. Pero kayo nga, sa ganong paraan, doon din po ako natuto sa edad kong yun na magalaba. Nalinis din dito sa kusina. Yung dalawa po may request. Gusto nilang kainin itong pomelo na binili namin kanina ni Marcel sa Lidl supermarket. Kaya, buksan ko ngayon. Pa! Ang pomelo. Pomelo.
Opo. Opo, anuhin na ni Mama. Open na ni Mama, okay? Okay. Sana matamis to kay magkain din ako kapag anong okay yung lasa. Last time yung binili ni Marcel sa isang supermarket dito, gusto din naming tatlo. Pero kay feeling ko okay din to kay yung itsura. Tingnan nyo guys. Favorite ko din po kasi yung pomelo eh. Lalong-lalo mga batang to kay mahilig sa prutas masyado. Kaya dito po sa bahay, hindi po kami pwedeng mawala ng mga fruits. Kaya yan po yung gustong-gusto nila lagi. Tikman natin to kung okay. Wait lang. Dito natin ilagay. Feeling ko matamis to guys. Or hindi. Ito yung itsura niya. Tikman natin. Perfect. Tamis. Dapat pala madami binili namin kanina. Marcel, isa lang yung binili namin kanina doon. Masarap guys. As in, grabe ka tamis. Matuwa tong dalawang ngayon dito.